sundan natin mga boss yung Dug Trail paakyat sa land formation na yan kung saan ipinanganak ng unang aso na nagtagal dito sa disyertong ito yung kanyang mga puppies. Magandang buhay mga boss. Dadalhan natin ng kitchen scrap na buto-buto, tinik ng isda, spam na leftover, at saka tubig yung mga aso dito sa disyerto. Pansinin ninyo mga boss, i-scan natin dahan-dahan at halos wala kayong aso ni isa man na makita dahil sila ay nagtatago dahil sa sobrang init ng klima. At yun ang ating aalamin isa-isa kung saan sila nagtatago pag sobrang init ng panahon. Ayan, may napansin na nila tayo at may paisa-isa ng lumalabas at sumasalubong sa atin. Ayan tingnan nyo, biglang dami sila. Saan sila nanggaling? Saan sila nagtatago? At para maging kampante yung loob nila sa atin, bigyan muna natin sila ng tubig na maiinom. Tsaka natin ibigay yung kitchen scraps na pasalubong natin sa kanila. Mamaya lang siguro ng konti ay darating na rin si Ganga, yung Nepali na araw-araw ay nagpapakain sa kanila. Dahil katulad ko, day off niya rin dahil iisa yung aming company na pinagtatrabahuhan. Napakahalaga at napakalaking tulong din sa mga asong itong tubig mga boss. Dito sa Qatar at sa lahat ng Middle East countries, mas mahal ang drinking water kaysa sa krudo at gasolina. Itong tubig na kinuha natin ay galing dun sa dinideliver na tubig mula sa truck mga boss. Truck delivery. Hindi po to galing sa parang yung sa nawasa sa atin. Hindi po, dahil nandito kami sa gitna ng disyerto, wala pa pong access yung company na pinagtatrabaho namin para sa direktang supply ng tubig na magagamit at maiinom. Yan mga boss yung accommodation building namin, katabi na rin ng production at storage facilities ng pinagtatrabahuan naming kumpanya. As usual mga boss, sa Animal Kingdom, nauuna talaga yung mga malalaki at saka mga malalakas na uminom at kumain. Kasunod na lang yung mga lower ranks, kumbaga, mga boss. Parang sa tao din, respeto ba? Yan. Kinalat natin yung kitchen scraps para lahat sila ay makatikim. Paunahan na lang mga boss. Kung kanino matapat sa yung mas malaki at mas masarap, ay swerte mo. At i-enjoy mo na lang ang pagkain na nahanap mo. Marami itong mga boss 16 yung mga yan, yung mga puppies na yan. Yan nagsisipag datingan na yung iba mula rin sa kanilang mga pinagtataguan, lungga. Hanapin natin kung saan sila. Ayan, may mama dog. O nga pala mga boss, ano nga pala yung English ng mama dog at saka papa dog? Nakalimutan ko na Paki-comment na lang po sa ating comment section. Ang alam ko lang talaga yung puppies. Baka nanganak na naman yung mama dog na yan Kaya nandyan siya dahil baka may plano siyang iwanan na naman yung kanyang mga anak, mga puppies, kasama ng mga ito
Ganyan din yung ginawa ng mga nanay ng mga ito dati mga boss eh. Pagka panganak nila, nung wala na siyang gatas, eh iniwanan na lang niya dito dahil nga napapansin naman niya na paminsan-minsan nagbibigay kami ng mga scraps, food scraps sa kanila. Mas mabuti naman yon kaysa nandyan sila pag-alagala sa disyerto. Ayan mga boss oh, isa ito sa mga shelter or lungga ng mga asong to pag sobrang init ang panahon. Yan, gawang tao yan. Simpleng hollow block lang na pinagpatong-patong at saka plywood. Pero, ang isang napapansin kong silungan nila, katulad nung sabi ni Kangga, ay itong mga broken cement slab na makakapal at malalaki. Diyan oh, mga boss. Diyan sila sa silong na yan nagkukumpulan. Ayan. At marami yan mga boss. Grupo-grupo sila. Ayan o. At syempre, yung the best spot ay sa malalaking katawan at saka sa mga malalakas na aso. Kumbagay, survival of the fittest. Yan o, may mga nagpapainom din sa kanila. Nagbibigay ng pagkain siguro. Mga ibang lahi rin siguro yung mga yan. Kunin natin yan at lagyan natin ng tubig. Dahil marami tayong dinalang tubig ngayon bilang pasalubong sa kanila. Dahil nga holiday ngayon. Eid al-Adha ang tawag nila. Ito mga boss oh, isa rin ito sa mga shelter ng mga stray dogs dito. Silipin natin mabuti oh. Napakalalim. Kaya siguro talagang hindi naman ganun kainit dyan sa loob pag nandyan sila. Dahil makapal yung semento, yung concrete slab, makapal yan, na magsisilbing proteksyon nila direkta sa sikat ng araw. Yan pala, dyan sila naglulungga oh. Oh, nandyan yung kanilang mga dasdas. Kung tawagin sa aming mga Ilocano. Yung parang footprints nila or yung pinaghigaan nila. Ayan oh. Mapapansin naman dahil kakaiba yung linis at kinis nung lugar na kanilang pinamamalagian. Mayroon pa dun sa loob ng butas. At take note, mga boss, malalim to ha. Hinukayan ng bakho dati na siguro i-purpose nilang gawing pundasyon. Lapitan natin at sundan natin yung kanilang trail. Ito kinubkob talaga ito ng mamadug siguro oh. Ayan oh, ang lalim. Ang tigas niyan mga boss, grabe ang tiyaga ng mga aso dito. Oh, nakikita nyo naman yung mga bato. Matitigas na bato yan at matatalas. Hindi katulad ng mga bato or lupa sa Pilipinas. Dito napakatigas, hindi uubra ang pala at piko dito. Nasa mababang part tayo ng construction, ng abandoned construction site. Akyat muna tayo at hanapin pa natin yung ibang lungga nila na pinagtataguan pag katanghali ang tapat na sobrang init ang sikat ng araw. Isa rin ito mga boss oh. As usual, basag na concrete slab. Yan oh. Nandyan yung mga makikinis na parte na yan. Diyan sila humihiga at nagsisiksikan. Ito pa. Simpleng-simple. Parang hindi mo mahahalata na shelter pala ng mga aso.
Ayan oh, ang ganda sa loob, ang linis. May pupo pa sila oh. Oh. Kaya talagang positive na dyan sila naglulungga or nagsusumiksik at sumisilong pag napakainit yung panahon. Dahil hindi naman sila pwedeng magpirmi sa loob ng premises ng isang kumpanya. Puntahan natin mga boss yung sinasabi ni Gangga na unang bahay or shelter nung mga 16 na tuta or puppies na sadyang ginawa mismo ng kanilang mga nanay. Kumbagay, ang sabi sa akin ano daw, itong butas na ito, itong lungga na to, nung nakita daw niya yung mga tuta, nung medyo malilit pa sila, iisang butas. At 16 heads po sila lahat. Yan o, may trail naman, makikita nyo. Trail talaga yan ng aso. Paakyat yan. Bali, ito'y tambak. Binungkal na lupa at naitambak. At nandito ngayon tayo sa tuktok. Makikita nyo yung kapaligiran. Ito ang pinakamataas na porsyon dito. Ayan na, yung si Gangga oh. May dala-dala siyang pagkain. Kaya pala kulang yung ibang aso kanina nung pinapainom natin dahil kasama niya pala. Nandito na tayo mga boss sa pinakamataas na parte ng lugar na ito. At for your information mga boss, dito sa Qatar ay wala pong bundok dito. Meron isang bundok dito, bundok na masasabi dahil siya yung pinakamataas na parte dito, pero man-made yung Qatara area. Ang walang bundok dito mga boss, puro patag lang. May mga makikita kayo, sand dunes or yung mga tumpok ng mga lumang lupa na hindi pa nagagalaw ng sibilisasyon noong unang panahon, at yun ay protected area. Pero kung tinatawag na bundok, wala talagang bundok dito. Patag, halos patag. Yan mga buso, yung sinasabi kong butas, silipin natin kung gaano kalaki at kung gaano kalalim. Posible kayang magkasya yung 16 na tuta or puppies dito sa butas na to. Ayan medyo maliit yung kanyang bukana, pero malalim pala. Ayun napakaluwang pala sa loob mga boss. Yan. Siguro pinagtulungang hukayin ito nung mga mama dog na nanganganak. Yan according to Gangga, sabi niya lahat daw ng 16 na puppies diyan po lumalabas noong malilit pa sila. Ang lalim pala at ang luwang sa loob. At ayon sa nakikita nating size ng mga tuta, parang dalawang inahin or dalawang batch yung mga tuta. Yung mga ganyang kalalaki na mostly ay kulay brown sila, at yung mga itim at batik na medyo mas maliit yung sizes. Malamang nagtulong yung dalawang mamadog para gawin yung shelter na yan ng kanilang mga puppies. Kaya pala talaga na magsusurvive sila dito sa disyerto kahit sobrang init ang panahon or sikat ng araw, dahil mayroon pala silang komportabling shelter. Ayan yan si Gangga. Nagbibigay na siya ng pagkain ng mga tuta. You cut first. Ang mga pagkain na yan mga boss ay kanyang kinukuha dun sa basurahan ng food storage company na kalapit namin. Yung mga expired na food stuff nila ay itinatapon na nila dun sa basurahan, at siya naman ang
hinihingi ni Ganga na kunin para ipakain sa mga asong gala na mga to sa disyerto. Burger patty, ah. Happy muskil. This one, Eid celebration for the dogs, for the puppies. Happy muskil. Oh, akil. What's that? Syadar, sura-sura. One piece cut. One piece throw kita. Like that. Pwede ba kullo kabir na parbasil. Lane soup, too much happy. These puppies. Seems to be Eid, ah? Mal huwa Eid, ah? Eid Mubarak. Eid Mubarak. Guys, Eid Mubarak. No fighting, no fighting. Give this one soup. Hey, Ganga, give this one a small dog. There, soup. Too much afraid. Mama pi akil. Mama pi akil. Give him 2 piece. 2 piece, give me 2 piece. Too much full, ah? Wala, finish the kill. Wala, bye bye. Excuse me. Class. Too much water, see? This one is water. Yala, good night, good night. Tiny window, 6, 9, 10, 11. Have this side soup, big one. Alas, who a mother take? These are the white color one. Can few bats out. Sounding is you in my command. You can this side, check. Soup, the big one, soup, big one, take. La wasilo. Wasil. Ada harami na para wasil white chicken, kalas. The big dog shield. Has too much water na. Drink. Kala Sadik, sura-sura drink. Class, let's go. Class, tomorrow again.